Hello guys! Here we go again dito sa ating panibagong video sa ating month art challenge na Inktober 2023. Ito na po yung ating ika-14 na araw ng ating art challenge. Okay, malapit na tayong mangalahati sa ating month challenge na Inktober 2023. Alright, so ang tema natin ngayong araw ay castle, or ano ba yung Tagalog ng castle? Kalimutan ko. Okay, so castle. So yung concept natin ngayon ay ginawa natin na isang knight or isang army knight ng medieval period. So yung mga panahon na matagal na nauso pa noon yung mga giyera about sa mga espada, mga armors, mga metal armors, yun. Medieval period. Ito yung panahon na after Christ. EC. After EC, ito yun. So, mostly may mga hari, yun, may mga hari na nagproprotekta o may masarili silang mga kingdom or mga area o mga lugar na or kaharian na hawak nila at meron silang mga knights. So, at siyempre, dahil mayroong mga king, ang queens, meron silang mga castle. So, nandoon yung kanilang mga tauhan or mga army, nandoon lahat nakatago. Pati yung mga residente ng lugar nila. So, protektado. Yung castle yun ang protekta ng lahat ng kanilang mga nasasakupan ng mga tao at mga sundalo at ilang mga royal blood o yung mayayamang tao sa kanilang kabihasnan. Alright, so dito sa ating concept na ginawa ay nilagay natin yung ating knight o tagabantay ng kaharian sa labas ng castle. Alright, so nandito tayo sa castle, sa labas siya. Then, mostly mapapansin natin sa mga makalumang mga videos or mga movies ay yung armor ng mga knights ay puro mga metal. So, mayroon silang mga helmet at mayroon silang mga body armor na may mga nakalagay na mga metal to protect them pag naistamaan sila ng espada. At syempre, meron silang mga espada. Yun. So, ang ginamit natin ditong pin ay 0.5. So, gamit na gamit yung ating pin from the very start. Itong 0.5. So, madali na itong maubos ang ink. Nararamdaman ko na yung kanyang pressure ay hindi na masyadong nagbubuga ng ink. So, hindi katulad ng sa una pa lang na talagang malakas na malakas yung kanyang buga. And hindi na masyadong malaki yung kanyang output ng kanyang stroke. So, hanggat kaya, gagamitin natin itong 0.05 and then saka na tayo bibili ng bago kung talagang hindi na siya magkakaroon ng ink sa loob. Alright. So, sinimulan natin yung pag-inking sa ating knight. Yung kanyang armor ay basic lang naman yung ginamit natin. Nag-research lang ako, nagtingin-tingin lang ako ng ilang mga makalumang armor sa online kung saan nakita natin itong mas masimple. Kasi, mapapansin natin maraming mga knights na talagang malulupit yung kanilang mga metal armor. So, napakahirap i-drawing yun. At sigurado matatagalan tayo. So, dito sa ating challenge, kailangan matapos lang natin yung ating artwork as much as possible sa pinakamabilis na oras. So, ginawa natin yung challenge natin, yung artwork na challenge na to is nakuha natin for almost 20 minutes plus lang. So, matagal-tagal na rin dahil yung iba nating mga artwork na ginawa ay nasa 10 to 15 minutes lamang. So, dito dahil masyadong madetalye, tumagal tayo ng konti. Then, mapapansin natin sa ating video presentation is nasa 10 to 12 minutes lang. Kasi mas pinili kong gawing mas maliit yung ating presentation upang hindi naman kayo maboring. So, nakakapagod rin naman magsalita ng 20 minutes. So, as much as possible, makagawa natin ng 10 or below 15 minutes. Alright? So, maraming salamat ulit sa mga nanonood ng ating mga videos sa ating Inktober month challenge. So, hopefully, hindi kayo magsawa at patuloy kayong sumuporta sa ating maliit na channel. Anyway, sooner or later, mas lalaki yung channel natin kung nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po ulit. So, ayan, makikita natin na meron na tayong mga skill type, mga skills o pattern. Ito po ay mga metal na mga binubuo at nilagay sa isang
parang leather type, at hindi isinuot sa ating mga knights upang maprotektahan yung kanilang katawan sa oras na magkaroon sila ng ispadahan o labanan ng kanilang mga kalaban. Mostly yung mga dating mga kapanahonan sa panahon na yon ay may kanya-kanya nga silang mga teritoryo, and then naglalaban-laban sila. So pag sinusulong sila, pag walang mga bantay, madali silang matalo. Ganun lang ang dating labanan ng mga kaharian, sabi nga nila. So dito na rin nauso yung mga princesses at mga prinsipe. Nandito yung mga anak ng mga hari at queen at reyna pala, reyna, anak ng hari at reyna. Meron silang mga prinsesa at mga prinsipe. So naging source sila ng mga maikling kwento, mga love story. Yun. So ngayon lately marami pa rin tayong nakikita ng mga ganitong klaseng mga movies. Minsan merong mga movies na medyo modernized na or fictional, pero same pa rin yung pinoportray nila ng mga knights na kasama ng mga hari, ano? So yun, isa sa pinakasikat na movie na nakita natin is yung Three Musketeers, ano? So magaling yung movie na yun, yung parang true to life yata yun eh. Alright, so sa ganitong klase ng artwork na merong castle ay medyo matrabaho, ano? So meron siyang architectural design. And then lalong-lalo na itong mga castles natin na dati ay ang kanilang texture or ginagamit nilang material sa kanilang mga wallings ay bricks. Napakahirap or matagal nating iproseso yung ganitong klaseng rendering, ano? So ang gagawin natin, kaya kinatkat na lang natin yung video natin para mas mabilis ninyong makita ang ating mga ginagawang stroke. So dati ang ginagawa nating mga videos ay ginagawa lang nating time-lapse kung saan naka-speed up lang yung ating video at hindi nyo masyadong nakikita yung mga strokes o live strokes na ginagawa natin. So ang ginawa na lang natin dito is nag-cut na lang tayo ng ilang mga scenes na hindi naman masyadong kailangan ipakita para mas makita ng ating mga kapwa artist kung paano tayo mag-stroke gamit ating pin. Mas madali nilang ma-analyze kung paano nila gagawin yung kanilang mga dapat shading na gawin sa kanilang mga artwork. So kung makakatulong tayo sa mga beginner o mga amateurs na artists sa pamamagitan ng video ito, ay sana nagustuhan nyo. Hopefully, baka balang araw maging mas magaling pa kayo sa akin. Okay, so yung magagaling talaga mga gumawa ng mga pinanik ay yung mga comics artist. Kasi yung ginagamit ng talagang mga material is pinaning sa paggawa ng kailang mga comics. Ayan, sa mga galing yun. So, okay, so sinimulan na natin. Ito na yung boring period ng ating pag-drawing, itong paggawa ng mga bricks. So, napakaraming bricks. Halos lahat ng wall ng ating castle ay may bricks. So, right. So, kailangan natin itong isa-isahin at ang ginamit natin ditong pin is 0.2. Ayan, so kinat na lang natin, makikita nyo meron na tayong mga shading sa ating bricks. So lahat ng bricks kailangan natin lagyan ng mga lines at saka yung mga deviation ng ating patunay na mga bricks. So yung paggawa naman ng mga bricks natin dito, since this is just an art challenge at hindi man kailangan masyadong detalyado, so maliit-liit lang o minsan patcham lang yung ginagawa nating mga pattern, pero as long as malapit siya sa katotohanan yung ating bricks. Alright, so ito medyo talagang matrabaho ang ganitong render ng ating mga bricks. Then sa mga castles meron din silang mga design sa mga gilid-gilid or yung mga curve lines. Yan. So dito inikot natin yung ating papel or drawing paper para mas madali nating magawa yung slanting part ng bricks, dahil kung i-draw natin ito ng patayo and then parang awkward naman kung ihilain ng ating kamay yung ating pag-stroke ng ganitong mga lines na slant. Okay, so mas better na lang iikot natin yung ating drawing paper para mas comfortable nating magawa yung mga lines na kailangan nating ilagay sa mga detalye sa mga buildings, lalong-lalo na sa mga residential bahay, structural. So mahirap i-stroke yung mga straight lines, slanting. So okay lang sa mga curve lines kasi mas madali siyang gawin kaysa sa straight lines. Since this is a freehand drawing only na challenge, ay hindi tayo gumamit ng isang straight edge or roller or guide
para makagawa tayo ng mga straight lines dito. So mapapansin natin hindi siya masyadong straight, but at least kahit papaano ay meron naman silang rhyme o rhythm na pare-parehas yung kanyang stroke. Okay, ayun, so patapos na yung ating artwork. Sana nagustuhan nyo yung ating challenge ngayon. Ito yung castle, ang tema ng ating artwork. Okay, so maraming salamat sa lahat mga nanonood ng ating video ngayon. At sa mga kapwa ko artist, shout out. Patuloy lang, share nyo lang yung kanyang mga ginawang ink, pen and ink art challenge sa ating Inktober 2023. Okay, so nasa 14th din na tayo, nasa pang-14, matatapos na rin natin ang ating challenge for another 15 days. Alright, so maraming salamat ulit sa mga nanood, at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. And then, pakihit na rin ng like and share button. And then, para ma-notify po kayo sa sunod pa nating video. See you in the next challenge.